This is day 2 of helping you pass the board exam, types of client edition. So since most of us are aspiring social workers, inshallah, in the future, so sa lahat po ng magte-take ng board exam, i-claim nyo na to na papasa kayo this 2026. Okay? So, explain natin kung ano nga ba yung types of client. Kasi kapag naging registered social worker na kayo, usually mamimit natin yung mga ganitong client. So, iba-iba po ang mga mamimit natin. Ito yung sinasabi natin na hindi lahat ng client is pare-pareho. Diba? Iba-iba din tayo ng muka. So, iba-iba din tayo ng ugali. Iba-iba din tayo ng mga desisyon sa buhay. At saka iba-iba din yung mga gusto nating gawin or mga plano natin. So, kung hindi mo talaga alam kung anong type of client yung kausap mo, mahihirapan kang tulungan siya. Ang gagawin natin is i-breakdown natin yung types of client na mamimit natin as a social worker. Okay? Next, overview is sa social work, importante na ma-identify mo kung anong type of client ang hawak mo. Kasi dito nakabase kung anong approach ang gagamitin mo. Ano nga ba ang voluntary, involuntary, and non-voluntary clients? So, yan yung pag-uusapan natin for today. Ano nga ba ang difference ng tatlong yan? Kasi kung hindi mo talaga alam yung mga term na yan, kung hindi mo alam yung meaning ng voluntary sa involuntary at non-voluntary, usually talaga malilito ka. Okay? So, next tayo. First na pag-uusapan natin is about voluntary client. So, from the word voluntary, volunteer. Sila yung mga client na kusa at willing humingi ng tulong. Sila yung kahit hindi mo pa sila pinuntahan or kahit wala kang ginagawa, sila na mismo yung lalapit sa'yo para humingi ng tulong. Ito yung tinatawag nila na willing silang magpatulong sa'yo. They recognize na may problema sila at motivated silang magbago. Kagandahan sa client na to is aware sila sa sarili nila na ay, may problema ako so magpapatulong ako kay worker, ganito, ganyan. Yun yung kagandahan sa voluntary client. Usually talaga, cooperative sila sa lahat ng intervention. Sa lahat ng sasabihin mo sa kanila, magsisay yes sila or kapag hindi nila nagustuhan, usually magsasabi lang naman sila. Wala ka nang masyadong poproblemahin sa kanila kasi sila yung nag-volunteer na pumunta sa'yo at willing sila na magpatulong. Kaya iti-take nila yung suggestion mo or sasabihin nila mismo kung ano yung problema nila para mas madali mo silang matulungan. Okay? So, ang key idea lang naman sa voluntary client is willing sila at saka aware sila sa problema nila. So, mas easier silang kausap at easier mo din silang matutulungan. Okay? So, magbigay tayo ng real life example. So, isang nanay na lumapit sa social worker para humingi ng parenting advice. 'Di ba very nice yung mga ganun na tao? For example, may pumunta sa'yo na nanay tapos sabihin niya na, nagkukulang ako sa mga anak ko kasi ganito yung nangyayari, ganito, din ganito. Tapos, worker, ano kaya yung pwede kong gawin para mabago yun? Ano kaya yung mga intervention na pwede sa amin na family? Kasi iba-iba din naman yung family, 'di ba? Mabibigyan natin siya ng intervention na angkop mismo doon sa problema niya kasi nga, vocal siya. Kumbaga sinasabi niya yung problema niya at kung ano yung kailangan niya. Okay? So, yun lang for the voluntary client. Mag-next naman tayo sa involuntary client. Okay? Kabaliktaran to siya ng kusa na lumapit sa'yo. Kasi ito, involuntary. Ito yung client na napilitan lang magpatulong sa'yo o mag-avail ng services. Usually talaga dahil din sa authority. So, di ba yung first, voluntary is kusa sila and willing sila. Yung involuntary is napilitan lang silang magpatulong sa'yo o kumuha ng mga services. Ang kaibahan niya doon sa voluntary is, di ba, yung voluntary motivated. Yung mga involuntary, hindi sila motivated na magpatulong sa'yo. Kumbaga, hindi nila gusto na magsalita or ayaw nilang mag-share ng mga problema nila. Kasi nga, in the very beginning, ayaw nila na magpatulong talaga. So, minsan talaga resistant sila or defensive. Pag sinabi nating resistant is ayaw. Ayaw niyang magpatulong, ayaw niyang sabihin yung problema niya. Ayaw niya talaga. And defensive is kapag may nasabi sila, for example, or, di ba, usually sa mga involuntary kasi is sinusumbong yan sila. So, kapag may sinumbong, sasabihin niya na, hindi ko naman yan ginawa. Yun yung tinatawag natin na defensive. So, real life example natin sa involuntary client is yung mga teenager na pinadala sa counseling dahil sa school misconduct. So, di ba, natatandaan natin, tayo mismo or minsan may kakilala tayo na napupunta sa guidance office kasi nga may nagawa.
And ano bang ginagawa sa guidance office? 'Di ba, kina-counsel tayo. And usually, yung mga teenager or yung mga bata na may nagawa talaga, minsan defensive sila. Sasabihin nila na, kaya ko lang naman siya sinuntok kasi sinabunutan niya ako, naalangan namang tumunga nga ako dun. Or resistant na ayaw magsalita sa inyo, ayoko, ba't ko sasabihin sa'yo? Ayaw nila sa sitwasyon na yun, pero wala silang magagawa kasi nga naisumbong sila. So, yun yung tinatawag na involuntary client. So, proceed na tayo sa pangatlong client. So, ang ikatlong client natin is non-voluntary client. So, ano nga yung first na client? Voluntary. Nagvo-volunteer sila, willing sila. Involuntary is napilitan lang. So, last na type of client natin is non-voluntary client. So, ano nga ba ang non-voluntary client? So, ito yung client na hindi mismo ang humingi ng tulong, pero hindi rin naman siya totally resistant. So, hindi sila mismo yung humingi ng tulong. Meaning, may third person na nag-refer sa kanya. Okay? Tsaka, ang minimean din na hindi rin siya totally resistant kasi although hindi siya yung humingi mismo ng tulong, hindi din naman siya nagrereklamo na may humingi ng tulong para sa kanya. Okay? For the deeper explanation ng non-voluntary client is usually ibang tao ang nag-refer sa kanila. Kaya meaning, neutral lang siya sa nangyayari. Pwede siyang maging cooperative. Pag sinabi natin cooperative, pwede siyang mag-cooperate na lang sa atin na worker or pwede din na maging hesitant siya kasi nga non-voluntary siya. Ang kailangan lang nating tandaan sa non-voluntary is not self-initiated pero not forced din siya. Real life example niya is bata na ni-refer ng teacher dahil sa behavioral issues. So yung bata na yun, siya yung client natin and naging non-voluntary siya kasi yung teacher ang nag-refer sa kanya or yung teacher yung nag-recommend sa kanya na mabigyan siya ng tulong. Kasi baka yung batang yun may problema sa bahay or baka conflict sa school kaya hindi na nakatiis yung teacher, ni-refer niya na lang sa worker para tayo na mismo yung mag-reveal kung ano nga ba yung problema ng bata at para ma-counseling na din siya ng mas maayos kasi mas maiintindihan natin yung sitwasyon niya. Okay? Naintindihan nyo ba yung voluntary sa involuntary versus non-voluntary? So far, ang kailangan nyo lang naman tandaan is yung voluntary is kusa siyang pumunta sa worker. Yung involuntary is napilitan. Non-voluntary is balance lang siya. Hindi siya yung humingi ng tulong, pero okay lang din sa kanya na may magbibigay ng tulong. Okay ba? So next tayo sa analysis. So ang importante lang naman na kailangan nating tandaan sa tatlong client na yan is hindi fixed ang type ng client at pwede siyang magbago over time. Bakit? Ang sinasabi nating hindi fixed ang type of client is pwede talagang may changes sa willingness, may changes sa approach, or may changes sa mga pangyayari. Let's give an example. So, etong quote-unquote involuntary client is pwede daw siyang maging cooperative. Bakit? Kasi, same doon sa example natin kanina about sa teenager na pinadala sa counseling dahil sa school misconduct. 'Di ba, hindi yun siya willing na magpa-help. Pero kapag nakausap natin sila ng maayos, na-explain natin kung bakit sila nandito, and ano nga ba yung mga kailangan nilang gawin para at least hindi na yun maulit, is mas may intindihan nila yun. So, ang mangyayari, magiging cooperative na yan sila. Magiging willing na silang magpatulong sa atin. And quote-unquote naman, sa voluntary client, ang tinatawag nating voluntary client is sila yung kusa, di ba, na nagpatulong sa atin. Pwede yan silang mawalan ng motivation. Lalo na kapag yung worker is hindi maayos makipag-usap or may mga conflict sa pag-uusap ng worker at sa client kasi ang client-worker relationship ay very important para makabuild ng rapport at para magtiwala sa atin yung client natin at maging safe sila na magsabi sa atin. So yun yung ginamin dito na hindi talaga fix yung type ng client na makukuha mo. So para makater mo yung mga iba't ibang klase ng client, tanungin mo lang yung sarili mo. Willing ba siya? Napipilitan ba siya? Or hindi lang siya sure sa mga nangyayari? Kasi nga, yung mga client na yan, kailangan mo silang maintindihan bago mo sila matulungan. Gets ba? So, conclusion, in social work, it's not just about helping, it's about understanding who you are helping. So, sa social work daw, hindi lang tumutulong lang tayo. Dapat naiintindihan din natin kung sino yung tinutulungan natin para mas matulungan natin sila ng maayos. Okay ba? So, ikaw, anong type of client nga ba ang gusto mong ma-handle in the future? I-comment niyo sa baba yung answer niyo, okay? So, yun lang muna for now.
See you on the other side, future social workers. Bye-bye.